Muling nagpakawala ang North Korea ng long-range ballistic missile. Kasunod ito ng pagpapakita ng puwersa ng Amerika at South Korea pagdating sa nuclear-powered submarine. Ayon sa South Korean military, inilunsad ang naturang missile mula sa lugar malapit sa kapital ng Pyongyang patungo sa karagatan ng Northeast Coast. Kinumpirma din ng Japan Defense Ministry na nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea at sinabi ng Coast Guard nito na bumagsak ang missile sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Hokkaido. Ligtas si US President Joe Biden matapos mabangga ang kanyang sasakyan sa isang motorcade. Nangyari ang insidente habang paalis na si Biden kasama ang kanyang asawang si Jill Biden mula sa campaign headquarters. Hindi naman nasaktan ang presidente at kanyang may bahay habang mabilis din silang inilipat ang US Secret Service sa ibang sasakyan. Batay sa inisyal na investigasyon, bumangga ang sasakyan ng Pangulo sa isang nakaparadang SUV na bahagi ng motorcade. Isang landmark ruling ang inaprubahan ni Pope Francis para payagan ang mga pari na basbasan ang mga same-sex couple. Pero paglilinaw ng Vatican, hindi dapat ito maging parte ng regular na mga gawain ng simbahang Katolika. Hindi rin anila ito dapat ihambing sa sakramento ng kasal ng magkasintahan. Simula pa nang maupo bilang Santo Papa noong 2013, kilala na si St. Francis sa kanyang pagsusumikap na buksan ang simbahan sa mga miyembro ng LGBTQ. Ikakasal na si Demi Lovato. Engaged na kasi ang 31-year-old singer sa kanyang musician boyfriend na si Jordan Lutz. Ibinahagi ni Demi ang balita sa kanyang social media account kung saan sinabi niyang speechless pa rin siya sa nangyaring engagement. Sa isang larawan, ibinida ni Demi ang kanyang engagement ring. Agosto noong nakaraang taon nang isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon. Joy Salamatin para sa Bayan.